Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ana. Ito ay kwento tungkol sa kanyang lolo Tasyo. Taong 1964, Guimaras. Nang panahong ito ay laganap ang aswang doon sa lugar. Ayon kay Tasyo, naging bahagi siya ng grupo noon na palaging rumoronda kasama ng mga pulis. Dahil sa tuwing sumasapit ang kadiliman, palaging may nangyayaring panggagambala ng mga aswang. May ilang krimen ang nagaganap, mga pagpatay, at walang ibang tinitignan kung hindi ang mga aswang. Paano ba naman kasi? Ang itsura ng mga biktima ay parang nilapa ng malaking hayop. Magkakahiwalay ang katawan at kadalasan mga matatanda at mga batang nasa edad 10 pa ibaba. Kung maitatanong niyo kung bakit sumasama si Tasyo sa ronda, hindi niya ito ginusto. Napilitan lang siya sa ganitong gawain. Dahil mismong anak niya na 1 taong gulang ay namatay. Malaki ang hinala ni Tasyo na walang iba kung hindi aswang ang may kagagawan. Itago na lang natin ang pangalan ng asawa niya bilang Emma at ang anak na babae ay Carmen at yung namatay ay si Joel. Isang payak na tao lang si Tasyo kasama ng pamilya. Naninirahan sila sa isla ng Guimaras sa tabing dagat. May payak na bahay, gawa sa karaniwang kasangkapan na kahoy na may bubong na pinagtagpi-tagping lumang yero at nakaangat ng bagya sa lupa ang sahig na kawayan. Kwadrado ang itsura, walang silid ang tahanan. Espasyo lamang at naroon na ang lahat. Sahig ang nagsisilbing hapagkainan at nagiging tulugan pagsapit ng dilim. Pero may hiwalay silang kusina na nasa likuran ng tahanan. Katabi nito ang kanilang baryo. Malayo ang kanilang mga kapitbahay. Si Tasyo na lang ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Idinaraos niya ito sa pamamagitan ng kaunting halaga na nakukuha niya sa pangingisda mula sa pamamana o hindi kaya naman sa panunubid ng pusit tuwing gabi. Kahit may mga laganap na krimen ay hindi ito pinapansin ni Tasyo dahil magiging hadlang lang ito sa kanyang pamumuhay kapag nananatili sa bahay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ang magiging dahilan kung bakit nawala ang kanilang anak. Araw ng Sabado, kasalukuyang noon naghahanda si Tasyo ng kanyang paing na kahoy na hipon para sa kanyang panunubid. Naiwan sa bahay niya ang anak na 1 taong gulang pa lamang na si Joel. Natutulog ito sa duyan. Umalis ang kanyang asawa kasama ang 1 anak upang mamili ng bigas doon sa bayan. Noong ibinababa ni Tasyo ang bangka patungo sa dalampasigan, bigla siyang nakarinig ng iyak ng bata. Kaagad siyang umuwi ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Tasyo sapagkat wala na sa duyan ang kanyang anak. Nataranta siya ng mga oras na yun. Nilibot niya ang labas ng tahanan subalit wala talaga. Hanggang sa may napansin siya sa hagdanan sa likuran. Mga bakas ng patak ng dugo at doon ito patungo sa may damuhan. Naroon ang damit ng bata na gutay-gutay na. Napapikit na lang ng mga mata si Tasyo. Alam niyang inaswang ang kanyang anak. Pagkarating ng asawa, pumalaw ito ng iyak sa kanilang nalaman. Sinisi pa si Tasyo kung bakit hindi binantayan ang anak na natutulog. Hindi naman nakakibo ang lalaki. Napaupo siya sa buhangin sa harapan ng tahanan habang nakatingala. Kaagad nilang ipinaalam sa otoridad ang naganap. Ngunit wala din namang nagawa ang mga ito. Naiintindihan ka namin. Matagal na ang mga lumalaganap sa lugar na pamiminsala ng mga aswang. Sa katunayan, hindi lang dito. Meron din doon sa lungsod at kabukiran mismo ng Iloilo. Hindi kami nagkulang sa paalala sa inyo. Dapat maging mapagbatsyag at huwag kumpiyansa, lalo na sa tuwing gabi at hapon. Wala tayong magagawa kung hindi tanggapin ang nangyari
at tugisin kung sino bang aswang ang naninirahan dito sa lugar natin. Wika ng hepe at umuwi na lang si Tasyo dala ang matinding kalungkutan. Ayon sa kanya, napakasakit mawalan ng anak. Lalo pat wala pa itong muwang sa lahat ng nagaganap. Nang gabing iyon ay nagtungo sa barangay si Tasyo. Nakita siya ng mga tanod na may tangkil na itak. Nakasimangot ang muka habang nakaupo sa gilid. Kailangan ko pong sumama sa inyo tuwing gabi. Wika ni Tasyo sa isa sa mga tanod. Inantay nilang dumating ang 2 pulis upang isagawa na ang gagawing hakbang. Yun na nga ang nangyari. Sakay ng owner ay nilibot nila ang buong lugar. Pinupuntahan nila kung saan may naganap na krimen. Kinakamusta ang mga tao kung meron bang umaaligid na aswang. Ilang araw siyang sumama, ngunit wala naman silang ibang ginagawa kung hindi ang magpabalik-balik lang doon sa lugar. Naisip ni Tasyo na siya na lang mismo ang tutugis. Kung ganito lang naman ang ginagawa ng mga kapulisan, hindi nila mahuhuli ang mga aswang. Ngunit kahit anong punta niya sa mga masusukal na lugar, pinapakiramdaman niya ang mga taong nakatira sa bawat tahanan. Wala naman siyang aswang na nakita. Habang tumatagal ay nawawalan ng pag-asa ang lalaki. Hindi niya napapansing naghihirap na ang kanyang pamilya dahil hindi na siya naghahanap buhay. Ginugugol niya ang kanyang panahon upang hanapin ang salarin na hindi naman matagpuan. Tasyo, tanggapin na lang natin yung lahat. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi lang isang anak ang mawawala sa'yo. Tanggapin mo nang wala na siya talaga. Masakit, Tasyo, ang pagkawala ng anak nating si Joel. Pero hindi yan ang dahilan upang tumigil na tayo sa buhay natin. Paano naman kami? Paano naman yung isa mong anak? Wika ng asawa habang nakayakap sa anak na si Carmen. Hindi siya nakapagsalita. At dito niya lang napagtanto ang lahat ng ginagawa. Tumango si Tasyo. Nagbuntong hininga at kita sa mga mata ang pangingilid ng luha. Pasensya ka na. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko, Emma, yung pagkawala ng anak natin. At ang tanging laman ng isip ko ngayon ay galit at paghihiganti. Kaya't pasensya ka na. Wika ni Tasyo. Magmula ng araw na yon ay hindi niya na pinagpatuloy ang pagroronda. Kahit sobrang bigat sa kalooban na hindi makamit ang kanyang ninanais. Pinilit niya ang sariling magtrabaho at bumalik sa normal ang buhay. Isang gabi, palabas na noon si Tasyo ng bahay nang meron siyang makitang isang taong nakatayo malapit sa kanyang bangka. Kinilala ito ni Tasyo, ngunit hindi abot ng liwanag ang lugar kaya't nilapitan niya ito. Habang paparating siya doon sa lugar, napansin niyang nakabelo ang tao. Bigla itong humarap sa kanya. Kaso nga lang ay hindi niya tuluyang nakita ang muka dahil bigla itong naglaho sa kadiliman. Teka, saan nagpunta yun? Nananaginip ba ako o guni-guni lang? Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Lumapit siya sa bangka. Pumunta siya doon sa gilid. Tinignan kung saan nakatayo yung tao. Ngunit walang bakas sa buhangin na merong tumapak doon sa lugar. Naguguluhan si Tasyo ng sandaling ito. Kinamot ang kanyang ulo at sumimangot ang muka. Ilang sandali pa, nakarinig siya na tila may nalaglag doon sa luwang ng bangka. Pagkasilip ni Tasyo, may nakita siyang sipit ng alimango na kulay itim. Kakaibang klase ng sipit. Hindi pa siya nakakakita ng ganito sa buong buhay niya. Kumikinang at nag-iiba ang kulay. Paghawak ni Tasyo, nabitawan niya kaagad ang sipit. Mainit ito na parang binabad sa apoy. Kaagad siyang kumuha ng basang tela. Muli niyang hinawakan ang sipit at naging kulay abo ang bagay. Namangha noon si Tasyo, kaya't itinago niya ito sa ilalim ng upuan ng kanyang bangka.
Nang gabing iyon ay papalaot si Tasyo. Dala ang 2 pain na hipon na gawa sa kahoy. Nga pala, ang pamamaraang ito ay tipikal sa mga lokal na mangingisda. Ginuguyod ang paing. Nakatali ito gamit ng nylon. Nang sandaling ito ay gulat na gulat si Tasyo dahil hindi pa man siya nakakalayo. Meron nang kumagat sa kanyang pain at sabay pa sa 2 niyang ginawa. Inisip niya na baka marami ang pusit sa lugar, pero hindi dapat ganun kabilis na merong kumagat. Napakaraming pusit ang nakuha ni Tasyo ng sandaling ito. 2 oras pa lang ang itinatagal niya, ngunit puno na ang kanyang balde. Sobra ang kanyang pagtataka dahil madalas 10 lang ang pinakamarami niyang nakukuha. Maagang nakauwi si Tasyo. Masaya ang pamilya dahil maraming mabibenta at kikitain. Parang binawi nito ang ilang araw na pagliban ni Tasyo sa kanyang pananagat. At hindi lang doon natapos ang swerte ni Tasyo dahil gabi-gabi siyang nakakakuha ng marami. Nainggit na nga sa kanya ang mga lumalaot dahil sa tuwing bumabalik siya sa dalampasigan, napakarami ng kanyang dinadala. Ginaya siya ng ilang kapitbahay, ngunit si Tasyo lang ang pinakamaraming nakukuha. Hindi lubos maisip noon ni Tasyo kung bakit siniswerte siya sa pamumuhay, hanggang sa naalala niya yung kakaibang bagay na natagpuan sa bangka. Walang iba kung hindi yung sipit. Kinuha niya ito at naisip niyang ito ang dahilan ng kanyang swerte. Kaya naman binalot ito ng tela ni Tasyo at ginawang kwintas. Mula noon ay palagi niya nang suot ang sipit. Hindi niya pinaalam ang bagay na ito kahit sa mismong asawa niya. Nagpatuloy ang swerte ni Tasyo hanggang sa isang araw, naisama siya ng asawa sa pagbebenta ng pusit sa bayan. Nakapag-ipon na sila ng kaunti, kaya't pinagpahinga muna si Tasyo sa pagsusubid. Habang naglalakad patungo sa merkado, pansin niyang parang gumagalaw ang sipit na kwintas. Hinawakan niya ito at kumpirmadong gumagalaw nga at unti-unti din itong umiinit. O Tasyo, bakit parang may masama sa dibdib mo? Parang balisa ka. Magpahinga nga muna tayo. Wika ni Emma dahil napansin niya ang kakaibang reaksyon sa mukha ni Tasyo. Wala to, ayos lang ako. May inaalala lang. Sige na, tumuloy na tayo. Nagtataka noon si Tasyo kung bakit gumagalaw ang sipit. Ito pa lang ang unang beses niyang maramdaman na gumalaw ang bagay. Natakot noon si Tasyo. Pagkarating nila sa merkado, nagtago si Tasyo at sinilip ang sipit. Maniwala man kayo sa hindi, gumagalaw ito at sinisipit pa ang tela doon sa loob. Sobrang nakakakilabot. Naisipan niyang itapon ang bagay. Inalis niya ang kwintas. Ngunit bigla siyang nakarinig ng bulong. Boses ng matanda na parang galing sa isang lupa. Ang sabi ng boses ay huwag ilayo sa kanya ang bagay dahil sa kanya ito pinagkatiwala. Napakunot naman ang mukha ni Tasyo. Tumingin sa buong paligid at sinuri kung sino ang bumulong. Subalit wala namang ibang tao sa pwesto, maliban na lang sa kanya. Nang sandaling ito ay patuloy pa rin sa paggalaw ang sipit. Kahit labag sa kalooban, napilitan siyang muling isuot dahil sa takot na baka muling marinig ang boses. Ilang sandali pa, binalikan niya na ang kanyang asawa na nooy kasalukuyang tinitimbang ang mga puset upang ibenta. Kaso nga lang, parang huminto ang oras. Nakita niya ang mga tao na tumigil sa paggalaw. Isang tao lang ang napapansin niyang kumilos. Naroon ito sa dulo ng merkado. Nakaupo sa gutter at ang sama ng tingin nito sa isang tendera. Ilang sandali pa, bumalik uli sa paggalaw ang mga tao na labis niyang ipinagtaka. Ano bang nangyayari? Parang nababaliw ako. Emma, sandali lang Iihi lang ako. Wika ni Tasyo.
Hindi siya napansin ng asawa gawa ng abala ito sa pagbebenta ng puset. Ang kubeta ay naroon sa dulo ng merkado. Habang papalapit, sumasaglit siya ng tingin doon sa taong napansin niyang bukod tanging gumagalaw kanina. Nang bigla na lang kumabog ang dibdib ni Tasyo, nakakita siya ng kakaibang pangitain. Nakita niya ang kanyang anak na si Joel, tangay ng isang tao, habang nilalapa ang leeg ng bata. Bigla na lang nawala ang pangitaing nakikita, hanggang sa napansin niya ang taong nakaupo sa gutter. Ito yung taong tumangay sa kanyang anak. Napakunot ang mukha ni Tasyo. Hindi malaman kung bakit bigla na lang nangyari sa kanya ang bagay na ito, pero naramdaman niya ang galit doon sa tao. Tinitigan niya ang lalaki. Tumayo ito at naglakad patungo sa kakahuyan. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong huminto. Tumitig ng napakasama sa kanya. Ngumiti ng kaunti na parang inaasar si Tasyo. Sinundan niya ang lalaki. Hindi naman ito umaalis sa kanyang pwesto. Kaso nga lang pagkalapit niya doon sa lugar, naging maamo yung mukha ng lalaki at hindi ito yung taong nakita niya. Napatingin siya sa isang banda at nag-isip ng malalim. Boss, anong meron? Masama kasi yung tingin mo sa akin eh. Wika ng lalaki. Hindi nakapagsalita si Tasyo. Naroon pa rin ang pagkalito sa kanyang muka. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya yung taong napaghinalaan at muling nagsalita. Hinawakan siya nito sa balikat at pinisil. Inangat ni Tasyo ang kanyang tingin doon sa tao. Hinawakan niya ang kamay dahil humihigpit na ang paghawak nito. Subalit bigla itong sumigaw. Yung bang pagdampi ng kamay ni Tasyo sa kanya ay parang sobra siyang nasaktan. Pagkatingin ni Tasyo sa pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki, dumudugo ito. Madiin ng kanyang pagkakahawak na parang sinisipitan niya ang tao. Kaagad na binitawan ni Tasyo yung lalaki. Umatras at sinabing anong klaseng tao si Tasyo. Kaagad na siyang umalis sa lugar matapos nun. Pinuntahan niya ang kanyang asawa at sinabihang mauuna na siyang umuwi. Laking gulat noon ni Tasyo sa kanyang ginawa. Normal lang ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki, ngunit kita niya ang pamimilipit sa mukha nito. Tumangulang si Emma at sinabing daanan ang kanilang anak dahil papauwi na ito mula sa paaralan. Hindi na nagsalita pa si Tasyo. Mabilis itong naglakad at nilisan ang lugar. Pagkarating niya sa tahanan, dala pa rin niya ang matinding pagtataka at halata ito sa kanyang muka. Naupo si Tasyo sa buhangin. Muli niyang tinignan ng sipit. Hindi na ito gumagalaw. Naisip niya noon na ipatingin sa isang biyasa ang kakaibang bagay. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang asawa na pupuntahan niya ang kilalang albularyo doon sa lugar. Pagkarating niya sa bahay ng albularyo, maraming tao doon sa labas. Lahat sila ay magpapagamot kay Kaistong. Inantay muna ni Tasyo na maubos ang pasyente. Subalit lumabas ang matanda. At sa dami ng tao doon sa lugar ay siya ang inuna. Nagtataka noon si Tasyo kung bakit siya ang inuna. Hindi naman sila magkakilala ng matanda. Pasensya na, may pakay lang ako sa kanya. Sandali lang ito. Ineng, doon ka muna sa labas. Babalikan kita mamaya. Wika ni Kaistong. Pinalabas niya ang ibang tao sa loob. Silang dalawa na lang ang natira. Ay, ano bang sadya mo eh? Nagulat ako sa kakaibang presensya. Ano bang sadya mo dito? Bungad ni Kaistong na siyang ikinagulat ni Tasyo. Paano ba naman kasi? Tila alam ng matanda ang pakay niya sa lugar. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Inilabas niya ang kwintas at binuksan ang tela. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang sipit. Ito po, itatanong ko lang po kasi nakuha ko po ito sa bangka tapos
May kung ano nang nangyayari sa akin eh. Para saan po ba to? Wika ni Tasyo. Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda. Nakatitig lang ito sa bagay. Nakatulala at kita sa muka ang pagkamangha. Ay Dong! Pwede ko bang hawakan? Tanong ni Kaestong. Tumango si Tasyo at inilapit niya ang bagay sa matanda. Ay, ito nga. Nakakamangha ka, Dong. Ito pa lang ang unang beses kong makakita ng bertud ng galing sa alimango. Alimango na hindi pangkaraniwan. Sa pagkakalam ko base ito sa aking naririnig ang bagay na ito ay magbibigay ng swerte sa taong pinagpalang makakuha ng bagay, pero may limitasyon daw. Kapag nag-iba ang ugali at inabuso ang paggamit ng bertud, nawawala ang bisa. At maliban pa dyan, alam mo naman kung ano ang katangian ng isang mutya. Ganon din ang ibibigay nito sa may-ari. Malakas ang mutya ng alimango, Dong. Kahit malayo ka pa kanina, nararamdaman ko na yung presensya mo. Mabuti na lang mabuting tao ka. Ay, wag magpakumpiyansa kapag nagalit ka. Wag ka bastang humahawak sa mga tao dahil makakasakit ka, Dong. Malakas ang pangangatawan mo. Kaya mong baliin ang kahit anong parte ng tao nang walang kahirap-hirap. Madali ding maghihilom ang sugat mo at kaya mong tumagal sa tubig ng ilang oras. Pangontra din sa mga elemento kagaya ng aswang ang bagay na ito. Madali mo lang malalaman kung nasan sila at kaya mong patayin gamit ng lakas ng mutya na yan. Pagpapaliwanag ng albularyo, alam ni Tasyo na totoo ang sinasabi ng matanda sapagkat napatunayan niya ito. Kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Nagpasalamat na lang siya at nagpaalam at umalis na doon sa lugar. Pagkarating niya sa tahanan, naisip niya na yung pangitaing nakita niya sa merkado ay maaaring magbukas sa nakaraan. Ito ay magandang pagkakataon upang matugis at makilala ang salarin. Dito na nagkaroon ng ideya si Tasyo na hanapin yung tao. Ilang araw ang lumipas. Sa tuwing natatapos ang kanyang trabaho, sinasamantala niya ang kaunting oras na natitira upang hanapin ang aswang. Madaling araw ng sandaling ito. Palagi niyang sinasabihan ng kanyang asawa na may pupuntahan lang at kaagad na babalik kinabukasan. Hindi naman tumanggi ang asawa. Napakarami kasing nakuhang pusit ni Tasyo, kaya't pwede muna siyang magpahinga kahit 2 araw. Dala ang itak. Binalikan niya ang merkado kung saan niya nakita ang salarin. Pumasok din siya sa kakahuyan kung saan ito naglaho. Madilim pa ng sandaling ito. Pero may nakikita siyang mga kakaibang bagay sa kakahuyan. Mga palatandaan na parang daanan. Naisip ni Tasyo na baka bakas ito ng aswang at ang daan na kanyang pinupuntahan ay patungo sa teritoryo ng aswang.